Our text nga po ay from Matthew chapter 14 verse 22 hanggang verse 33. At mga kapatid, basahin muna po natin ang ilang part lang po. Ito pong part na ito ang ating basahin, verse 26 to 27. Kasi mahaba po yung pinaka buong story. Ano po? So Matthew chapter 14 verse 26 to 27, ito po ang sabi po ng Bible. And when the disciples saw him walking on the sea, si Jesus Christ po tinutukoy, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." So mga kapatid, ang kwentong ito po ay nagre-revolve doon sa bahagi kung saan ang mga alagad po ay naiwan na sila lang po ang nasa kanilang sasakyan, barko o bangkaman na nasa gitna ng dagat at may malakas na bagyo at dumating po ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, sa buong kwentong ito na ating pong mababasa, marami po tayong makikitang napakagandang mensahe. At ang aking pong pinamagat sa ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Knowing Christ in the midst of storm. Tayo mo na po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much for this wonderful day. We have this great privilege na magkasama-sama, mawit, sumamba, at ngayon po ay mag-aral ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, huwag namin matake for granted ang kalayaang meron kami. Ma-cherish namin ito. At sa huli, may balik namin ang kaluwalhatian na para sa iyo lang. Salamat po, Panginoon. Ito po isang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. And Amen. Okay, kung meron pong nakakaalala mga kapatid, this will be the second time, actually, this will be the second time na I will preach on the same text, Matthew 14 verse 22 to 33. Second time po ito na mismong text na yan po ang ating pag-aaralan. Pero mga kapatid, sa unang preaching ko po na with regards sa text na ito, ang binigyan ko lamang po ng diin o ng focus ay yung bahagi na si Peter po ay nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Okay? At nag-focus po tayo doon sa bakit nagkaroon si Peter ng lakas ng loob na lumakad sa ibabaw ng tubig. At sa pagbubulay natin yon ay nakita natin na ang malaking pagkakilala niya sa kapangyarihan ni Kristo. Kasi nga po sa verse 28, ang kanyang tanong kay Christ, kung ikaw nga, papalakarin mo ako sa ibabaw ng tubig palapit sa iyo. At ang title po ng lesson natin noon, na kung inyong maalala, ay Secret in Accomplishing the Impossible. But today, we will study the whole story. Okay? We will study the whole story. Since nabanggit ko nga, na wala tayong topic, pero dinala ko ng Diyos na mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, without further ado, let's go to the background. Ang background po mga kapatid dito ay bababasa natin sa yung mismong kwentong yan ng Matthew chapter 14 to 22 mga kapatid. Yan po ay yung sikat na kwento ng mga alagad ay binabagyo, lumakad si Jesus sa tubig at si Peter po ay lumubog nung siya'y lumapit dahil tumingin siya sa bagyo at siya'y liligtas at sa dulo niliwalhati nila ang Panginoon. So ang background po mga kapatid, bago mangyari ang tagpong ito po ang senaryo. Yan. Ang Panginoon sa Kristo po, from Matthew chapter 13 to 21, okay? Yan pong pangyayari po sa tagpong yan, ang Panginoon po ay nagpakain ng 5,000. Okay? Ang kwentong ating binasa mga kapatid, after ng pangyayaring ito, yung miracle of the feeding of the 5,000. At pamabasa natin sa verse 21, ito po yung tagpo na sila po ay ika nga po ay tapos na, and at the day that had eaten were about 5,000 men beside women and children. Kaya naman po mga kapatid, pag binasa natin yung kasunod na verse 22, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go therefore before him into the other side while he sent the multitudes away. And when he had set the multitudes away, he went up into a mount apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. So mga kapatid, mapapansin niyo po diyan, constraint. Jesus constrained his disciples. Sa Tagalog po, sila'y pinagmadali
ng Panginoon. Sige, punta na kayo sa barko, umuna na kayo, at magkikita tayo sa kabila. Ako ay papaalisin ko muna ang mga ito at ako'y magpe-pray sa bundok. Look mga kapatid, constraint or pinagmadali, it indicates na sinadya talaga ng Panginoon na paunahin ang mga alagad sa dagat. As if meron siyang planong gawin, hindi lang siya, kundi para sa kanila. Okay? Mga kapatid, makikita po natin dito, syempre, bakit nga ba pinagmamadali ng Panginoon itong pumunta? At talagang sinadya niyang hindi sumama. Do you know why? Because alam niya na may bagyo na silang pagdadaanan. Point number 1, knowing His omniscience. Pinag-aralan na rin natin to nung mga una-una pa. Okay? Yung mga doctrines pa pinag-usapan natin noon. Knowing His omniscience. Mga kapatid, what does omniscience mean? Omniscience means all-knowing. Pagiging all-knowing po ng Diyos o pagiging all-knowing din po ng ating Panginoong Hesukristo. Usually, pag sinabing all-knowing at pag tinuturo natin alam ng Diyos ang lahat, typically, ay lagi natin itong naibibigay sa pagtuturo ng kasalanan na wala tayong maitatago sa Kanya, alam ng Diyos ang puso at isip natin. Pero mga kapatid, ang gusto kong makita ninyo sa pagkakataong ito, sa kwentong ito, ay yung katotohanan na kahit yung mga nangyayari o mangyayari pa lamang sa atin, magaganap sa ating buhay, alam na ng ating Diyos. Okay, kung tayo may nagulat, ang Diyos po ay hindi nagugulat sa mga nangyayari sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng Job chapter 36 verse 7. Dost thou know the balancing of the clouds, the wondrous works of Him, which is perfect in knowledge, complete or perfect knowledge, walang kulang or nagkukulang sa kaalaman ng Diyos. Mga kapatid, nagamit ko na itong analogy nito, pero the best way to explain the omniscience of God, para lang at least maunawaan natin bilang tao, lagi ko pong ginagamit ay ito pong jigsaw puzzle. Ako po'y mahilig dyan, lalo na po nung ako'y kabataan, high school. Okay? Kasi po, pag magbubuo po tayo, ang ginagawa ko pa mga kapatid, para pahirapan ko ang aking sarili, hindi ko alam kung ano yung final na itsura. Parang dating talagang, saan kaya ito? Ano ko tayo? Parehong blue. Parang gano'n. Ano po? Mas challenging. Okay? So mga kapatid, sa bahaging ito, sa buhay natin, ngayon mga kapatid, parang ganyan po. Na parang bawat araw, bawat pangyayari, bawat experience, bawat encounter sa buhay natin ay parang jigsaw puzzle. Okay? Na parang ikay pa isa-isang piraso, tsaka mo lamang naiintindihan ng mga bagay-bagay. Tama? Okay, wala kang idea. Ano ba ang final picture? Ano bang dulo nito, Panginoon? Okay? Nangangapa lang tayo. Okay? Pero mga kapatid, ang Diyos, alam na niya kung ano ang kalalabasan ng lahat. Okay? Alam niya din kung aning piraso ang ilalagay at kung kailan. Okay? As the song says, He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. Anong kanta yan? Trust His heart. Okay? Mga kapatid ko, ngayon balik tayo sa verse 22. And straightway Jesus constrained His disciples to get into a ship and to go before Him unto the other side while He sent the multitudes away. So mapapansin niyo mga kapatid dyan, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad. Okay? Na sila'y magsilula na sa daong at sila'y umuna na sa kabilang ibayo. Okay? And then pagdating po sa verse 24, alam natin na meron nga pong alon na magkasalungat at sila po ay tinotos. Okay? Hinahampas po ang kanilang sasakyan ng alon. And of course, alam niya na magkakaroon ng bagyo. Alam niya na magiging mahirap ito para sa kanila. Pero minabuti ng Panginoon, mga kapatid, take note of this, minabuti ng Panginoong sadyang hindi siya sumama. Okay? Sana naiintindihan niyo yun. Alam ng Diyos, syempre alam niya na may mangyayari. Actually, Diyos nga nagpapadala ng mga hangin at bagyo at mga alon na yan. Okay? Pero sinadya ni Jesus Christ, kasadyang wala siya sa mga pagkakataong yun. Yun ang gusto kong unan yung makita dito mga kapatid. Ang Panginoon, most of the time, hinahayaan talaga niya tayong dumaan sa gitna ng bagyo, literal man ito or figurative.
You yourself can testify kung gaanong kadaming pagsubok na ang dumaan sa iyong buhay since naging mananampalataya ka ng Panginoong Hesus. Tama po ba? So dito, hindi pa nagka-problema. Okay? Alam mo, ako naniniwala, lahat tayo ngayon, baka nga mas dumami pa ang problema mo mula nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Okay? Kasi nga tayo dumadaan, lumalakad sa makipot na daan. Ating pinag-aralan na din. Mga kapatid, it's either personal, it's either family, it's either work, financial, at marami pang iba. Just to give you a recent storm, mga kapatid, na dumating sa ating church. Okay? Mismong araw bago ang ating 8th church anniversary. Ano nangyari? We all experienced loss ng isa nating kapatid. Right? We are celebrating Sunday, but on Saturday, everyone is mourning. Right? Paano natin isa-celebrate ito? Okay? At malamang-lamang napatanong din kayo, bakit naman bigla-bigla, Panginoon? Bakit ngayon pa? Okay? I don't know kung anumang pagsubok. Okay, mga kapatid, ang marahil ay pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo ngayon. But I want you to realize from this text, most of the time, gaya ng mga alagad, nasa gitna tayo ng dagat, nasa gitna tayo ng bagyo, at minsan, pakiramdam din natin na hindi natin siya kasama. Minsan nararamdaman din natin parang tayo ay napabayaan na. Well, isa sa comfort na dapat mong alam, mga kapatid, ay ang katotohanan nga that God is omniscient. Na hindi lingid sa Diyos ang mga bagay na pinagdadaanan mo. Ang mga bagay na dinaranas mo. Okay ba? Madami kang anak. Yung iba, nakapag-focus ka, so di mo nalaman yung iba. Sa pagkakas, hindi po ganon. Hindi po parang, sige, focus muna ako sa mga nasa Israel. Eh, teka lang, yung nasa Pilipinas pala, binagyo na, hindi ko alam. Hindi po ganon. Alam ng Diyos lahat. Lahat ng nangyayari sa bawat isa sa atin ay alam ng ating Ama. Knowing God's omniscience, mga kapatid, should allow us to trust His will, trust His word, and trust His timing. Though we don't know everything, though we don't know all the answers, God does. Tandaan mo yan. Continuing the part of the song. Ano sabi ng song? So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, anong gagawin mo? Trust His heart. Alam mo bang mahal ka ng Ama? Alam mo bang alam niya nangyayari sa iyo? O di trust His heart. Ano ba, mga kapatid? Leading us to our next point. Verse 25 to 27. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. Akala ng mga alagad, multo. Yan, ghost. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Mga kapatid, para lang po maintindihan nyo kung anong oras na, yung fourth watch po, yan po ay from 3 a.m. to 6 a.m. So madaling araw po yan, mga kapatid, madilim talaga ang langit. Pinauna man sila ng Panginoon, kahit alam niyang babagyuhin sila, pero it doesn't mean ay masama ang kanyang intensyon. Kasi nakita natin, sumunod pa din siya at hindi sila iniwan. Point number 2, know His faithfulness. Hindi man na-mention, mga kapatid, pero alam natin na nung huling sila po ay inabot ng malakas na alon, na sila po ay nasa dagat, ano pong sitwasyon ng mga alagad noon? Sila po ay takot na takot at akala na sila ay mamamatay na. Tama? Sorry, bakit nawala yung text? Yan, yung po yung mababasa natin sa Matthew chapter 8, verse 24 to 25, kung saan may malakas na bagyo, natutulog ang Panginoon sa likod, at sabi ng mga alagad, Panginoon, tayo lulubog na, wala ka bang pakialam na tayo mamamatay? Tapos sabi ng Panginoon, kayo mga walang pananampalataya, sabi niya sa hangin, tumahimik ka, tumahimik nga ang hangin. Yun po yung kwento. Okay? At sa pagkakataong ito, mga kapatid, sigurado ako, di ba nabanggit dito, sigurado ako na mas malala ang kanilang pangamba. Kasi noon nga, nakasama nila si Jesus. Sila takot na sa pagkakataong ito, wala ang Panginoon sa kanilang tabi.
But as we can see, hindi talaga niya sila pinabayaan. Sumunod ang Panginoon sa kung saan man sila naroroon, mga kapatid. Si Jesus na nagpaghinto ng bagyo noong unang pagkakataong yun, ay ang Jesus pa din na sasaklolo sa kanila sa mga oras na ito. He's faithful. Okay? The fact na ikaw ay nandito, ibig sabihin na pagtagumpayan mo yung mga pinagdaanan mo dati, right? So kung may pagdadaanan ka man ngayon o pagdadaanan pa sa hinaharap, yung Diyos na pinagkatiwalaan mo noon at nagligtas sa iyo at nagpalampas sa problemang yun, yun din ang Diyos na tutulong sa iyo. At hindi ka pababayaan. Okay? Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? Ngayon mga kapatid, bulahin natin mabuti ito. Let's just say, saktong 3 a.m. dumating ang Panginoon. Saktong 3 a.m. kasi 4 to watch. 3 a.m. to 6 a.m. Pagpalagay na natin saktong 3 a.m. dumating. Anong oras po sila nagkahiwa-hiwalay? Sabi ng Matthew chapter 14 verse 15, evening. Pag sinabi pong evening sa Bible, yan po ay 6 p.m. Okay? 6 p.m. So mga kapatid, magtatakip silid. Pagpalagay na po mga kapatid, ipagpalagay lang natin 6 p.m., nagutom yung mga sumusunod, 5,000 po yan yung multitude at pinakain po ng 5 tinapay, 2 isda at sila po yung napakain. Ipagpalagay na, sobrang dami. Ipagpalagay na natin na 8 p.m. natapos ang pagpapakain. Okay? So more or less 7 hours ang pagitan bago na sila po ay nagkahiwa-hiwalay. At mga kapatid, tingnan po ninyo ang pagkakabanggit ng Panginoon sa verse 22. Okay? Expected ng mga alagad na sa kabilang ibayo na sila magkakatagpo. To go before Him unto the other side. Yan po ang expectation ng mga alagad. Nasa dulo, sa kabilang ibayo na sila magkikita-kita. Yan po ang inaasahan nila. Okay? Mga kapatid, yan po ang kamangha-mangha. Kahit hindi nila marahil ina-expect na ang Panginoong Hesukristo ay darating at sila'y tutulungan, dumating pa rin ang ating Panginoon. Okay? Napatunayan na naman ng Panginoon sa tagpong ito na sa panahon ng kabagabagan, siya'y naririyan, siya'y maasahan at hindi niya pababayaan ang kanyang mga alagad. Okay? Kaya nga po may ganito tayong verse, Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. Okay? It is the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Kinawit natin kanina, great is thy faithfulness, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal kong mga kapatid ko, yung verse na yan, nabanggit ko na po sa mga Bible studies, sa mga personal na mga, ika nga po ay counseling. Tingnan yung verse na yan, napakaganda na, Maraming may sa ulo niyan, maraming may life verse niyan. Pero yung mga kapatid, pag binasa niyo yung naunang verse, yung verse 21, yung verse na yan, mas lalong magiging blessing. Bakit? Alam niyo po ba ang nakasulat sa verse 21? Okay, sinama ko na. Okay? Bago yung blessing na verse at life verse ng marami, ito ang sabi ni Jeremiah na sumulat ng Lamentations. This I recall in my mind. At bakit? At ano daw ang epekto ng pagre-recall niya sa mga panalitang ito? Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Okay? This I recall in my mind. Therefore, I have hope. Mga kapatid, look at the title of the book. It's Lamentations. Lament. Mga panaguhoy, mga pag-iyak ni Jeremiah ang nakasulat sa Lamentations. Pag binasa niya, madidepress kayo. And yet, dito niyo makikita isa sa pinakamagagandang verse. Yung verse 28, ang ganda din. Okay? Pero ito po ang pinakasikat. Pero mga kapatid, yung verse na yan na napasingit sa napakalungkot na book. Sabi ng una, itong bagay na ito ang nakakintal sa aking isip. Ano yun? Na ang Diyos ko ay tapat. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, nanunuhan niyo ba yun? Yan daw ang dapat hindi mo malilimutan. Ang Diyos ko ay tapat. Ang Diyos ko ay tapat. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Mga kapatid,
God's faithfulness is His attribute that displays His trustworthiness based on His unwavering commitment to His people. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan at huwag niyong pagdududahan ng katapatan ng Diyos, lalo na kung marami na siyang napatunayan sa inyong buhay. Bakit? Kasi mga kapatid, kahit gaano kadaming verse pa ang ipasa ko sa iyo, sabihin ng preacher, ituro sa inyo, walang epekto yan kung hindi mo naman pinagkakatiwalaan ang mga pangakong yun. Tama? Kaya dapat, yung faithfulness ng Diyos, matibay yan sa puso mo. Pagka narinig mo ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga sinabi, hindi ka mapanghihinaan. At kita natin dito mga kapatid, that the Lord Jesus Christ, pinauna man niya ang mga alagad na ito, pinadaan man sa bagyo, hindi niya sila iniwan at pinabayaan. He is faithful po mga kapatid. Now, continuing to our story. Verse 28 and 29. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come to thee on the water. And he said, Come. And when Peter has come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Okay mga kapatid, ito, napakatinding himala nito. Ito po yung point na sinasabi ko at nagawang po natin ng isang lesson. Okay? Take note. He walked on the water to go to Jesus. Kung malaman natin na si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, wala pong nakakagulat doon. Kaya nga po niyang bumuhay ng patay. Gumawa ng maraming tinapay, parang pakainin ng 5,000, right? Magpagaling, hindi po lamang yung kanyang damit, hindi po gumaling. Well, hindi na nakakagulat kung ano mang gawing himala ng ating Panginoong Diyos. Pero yung malaman natin na si Pedro ay nakalakad din sa ibabaw ng tubig, yun pong nakakagulat. Tama? Pero kapatid, paano nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig? Well, mga kapatid, alam natin, it is because of the power of Jesus Christ. Point number 2. Know His power. Know His power. Nagawa ni Pedro ang isang imposibleng bagay dahil sa Panginoon. Defying the laws of physics. Mga kapatid, okay. Konting physics class. Kung bakit hindi makalakad ang tao sa ibabaw ng tubig ay dahil na, ano sa tingin niyo ang dahilan? Okay? Gravity and surface tension. Hindi ko napapaliwanag, baka kayo biglang makatulog. Okay? Kaya tayo lumulubog. But our God is not limited by science and logic. Our God is a supernatural God. Okay? Mga kapatid, anong gusto kong idein dito? Pagka ikaw ay nasa gitna ng bagyo o problema, bakit ang pinagbabasihan mo ng encouragement ay yung hawak mong pera? Ang iyong kakayanan. Tama? Ang mga taong katulad mo din lamang na mahina. Tama? At limitado. Bakit doon mo hinuhugot ang iyong lakas para magpatuloy? Nalilimutan mo bang tayo po ay mga taong naniniwala sa himala? Kayo naniniwala na ang ahas ay nagsalita? Kayo naniniwala na ang donkey nagsalita sa Bible? Naniniwala ba kayong umulan talaga ng apoy sa Sodoma at Gomora? Naniniwala ba talaga kayong nahawi ang dagat ng pula? Naniniwala ba kayo na nagpakain talaga ang Panginoon mula sa 5 tinapay 2 isda? Kung naniniwala kayo na ang mga himalang yan ay tunay, so huwag nyo doon hugutin ang inyong lakas. Just like Peter po, mga kapatid. Okay? Basahin muna natin ang mga verses na nagpapatunay na walang mahirap para sa Panginoon. Jeremiah chapter 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? And just po nang tanong, may mahirap ba para sa akin? Matthew chapter 19 verse 26, But Jesus beheld them and said unto them, With men, it is impossible. But with God, all things are possible. Mga kapatid, since na-preach ko na ito, yung buong sermon nga, ito yung topic, bilisan ko na lamang po, para sa mga bagong nandito, verse 28. Tingnan niyo po yung point na binanggit dyan ni Peter. Sabi ni Peter, kung ikaw talaga ang Panginoon, if it be thou, palakarin mo nga ako sa tubig.
bid me to come unto thee on the water. Mga kapatid, there's a reasonable question sa mga sabahaging ito, mga kapatid. Kasi tandaan, ano nga situation? May bagyo, may alon. Sila ngayon mamamatay na nasa bangka. Pag ikaw ito malumpas sa dagat, lalo ka nang napahamak. Ngayon, anong pumasok sa isip ni Peter to even dare to think na siya po ay lumakad sa ibabaw ng tubig kahit na nasa kalagitnaan sila ng bagyo at ng malakas na hangin. Okay? Take note of what is said. If it be thou, kung ikaw nga si Jesus, if you are that Jesus, okay? If you think na sa bahaging ito ay nagdududa si Peter kay Jesus, yes, but not necessarily. Okay? He is just making sure if he really is the Jesus that he knows. Bakit? Kasi yung Kristong kilala ko, makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Yung Kristong kilala ko, kahapon lamang, nagpakain, 5 tinapay, 2 isda, 5,000. Yung Kristong kilala ko, nagpahagis lamang sa akin ng lambat sa tubig, ang dami kong nahuling isda. Yung Kristong kilala ko, humipo lamang ng kamay ng may ketong, gumaling na. Yung Kristong kilala ko, hindi lang yung damit, gumaling na yung babaeng dinudugo. Yung Kristong kilala ko, ang sabi lamang doon sa senturyon, umuwi ka na't magaling na ang alipin mo, magaling na nga. Nakita ko din na bumuhay siya ng patay nung hinawakan niya sa kamay yung anak ni Jairus. Yung Kristong kilala ko, walang imposible sa kanya. Kung ikaw nga, palakarin mo nga ako sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, Peter's confidence and even daring to try to do what is impossible. Alam niya nga tao yung lumulubog sa tubig, mangingisda po si Pedro. Saan nakabase? Nakabase sa malalim na pagkakilala niya sa kapangyarihan ni Kristo. Ngayon ang tanong, anong pagkakakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos? Anong pagkakaalam mo sa kaya niyang gawin sa buhay mo? That's the question. Yung ating last part, He is faithful. But the question now is this: how much faith do you have with His power? Gaano katindi ang pananampalataya mo na talagang sa Diyos ay walang imposible? Mga kapatid, sa pamamagitan ng paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, ay pinatunayan niya na hindi talaga sila dapat mangamba dahil walang bagyong hihigit sa kapangyarihan niya. And look at verse 26, mga kapatid. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out for fear. For fear. Kung may record man dito, sabi ko kanina, walang record na silang natakot, pero malamang-lamang takot sila. Pero kung may record man na natakot sila dito, hindi sa bagyo. Nung nakakita sila ng taong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dahil ito lamang, mga kapatid, sa buong record ng Biblia at sa buong sangsinukob na ito ng history ng mundo, natala ng himalang ito na si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Nagpapatunay na superior ang kapangyarihan ni Kristo kumpara sa iba. Next, verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." Nung nakafocus siya kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung tumingin siya sa malakas na hangin, doon lamang siya nagsimulang lumubog. And he cried, "Lord, save me." To be honest with you, mga kapatid, ako'y masaya na si Pedro ay lumubog sa tubig. Hindi dahil ako'y naiyamot sa kanya. Hindi dahil galit ako sa kanya, no. I was happy to know na siya'y lumubog. Bakit? Kasi pinatutunayan lamang ng mga pagbagsak na ito na ang mga apostol na ito ay tao din lamang na katulad ko. Okay? May kahinaan, hindi perpekto, upang matutong tumawag, "Panginoon, iligtas mo ako." At anong ginawa ng Panginoon? And immediately, Jesus stretched forth His hand
and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Point number 4, knowing is patience. Mga kapatid, hindi kasalanan ng Panginoong lumubog si Pedro. Pinalakad na siya, binigyan na siya ng kapangyarihang lumakad. Kaso, bigla siya na-distract. Lumubog siya. Pinabayaan pa siya ng Panginoon, sinabi, buti nga. No. Immediately, he reached forth his hand. Okay? At ang sabi ng Panginoon sa verse 31, bakit ka nag-alinlangan? Kapatid, hindi dahil hindi alam ng Panginoon ang sagot. Okay? Hindi dahil hindi alam ng Panginoon ang sagot. Gusto lang niyang iparealize kay Pedro na dapat ay hindi ka ganyan. Dapat ay hindi ka nag-aalinlangan. Sabi ko nga kanina mga kapatid, alam ng Panginoong babagyuhin ng mga apostol na ito. Mga kapatid, at katulad din naman mga kapatid, alam ng Panginoon na sila po ay magiging mahirap ito para sa kanila. Why? Upang ipakita niya sa kanila na siya'y mahina. Sa atin din mga kapatid, when we are in troubles, in storms of our lives, He wants us to realize na tayo mahina, na hindi tayo magaling, hindi pa rin tayo malalim, hindi pa rin tayo humble, hindi pa rin tayo natututo ng mga fruit of the Spirit upang ipakita sa atin na tayo po'y dumating sa pagkakataong sumigaw din ng Panginoon. Tulungan niyo po ako. Hindi yung kaya ko na ito, magaling ako, mahusay ako, madami na akong alam. Ang tagal ko nang mananampalataya. No! Even Peter, mga kapatid, sa pagkakataon nito, na pinaka-madaldal, pinaka-malakas ang loob, pinaka-laging adventurous sa kanila, pinatunayan ng Panginoon sa kanya na ikaw ay tatawag din sa akin. At kahit sa gitna ng pagbagsak natin, mga kapatid, kawalang pananampalataya, ang biyaya nito, nandito ka pa. Why? Bagaman hindi ka tapat, siya'y nananatili tapat. His patience, mga kapatid. Kapatid, we all know the story. This scenario will not be the last time na si Peter ay sasablay. Tama? Maraming mga testings ang Panginoon sa kanyang pananampalataya, and this will not be the last time. Ultimately, mga kapatid, ang pinakamatindi niyang nagawang pagsablay is when he denied our Lord 3 times. Dahil takot siyang mapahirapan din. Okay? And who would have thought na noong mga panahong yon, okay, siya pa rin pala ang gagamitin ng Diyos sa araw ng Pentecost. Kung saan, 3,000 souls ang maliligtas. Isang preaching lamang at sila kung lahat ay nabaptize. You might say, nakakatuwa naman si Peter. Hindi siya huminto sa pananampalataya. Well, yes, that's true. Pero mga kapatid, sana huwag niyong alisin ang katotohanan na kaya lamang siya nakapagpatuloy. Hindi lang dahil niya, kundi dahil hindi siya sinukuan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano nung lumibog si Pedro, agad-agad hinila siya ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan niyo ba nung ang Panginoong Jesucristo ay nag-resurrect? At ang siya ay nagpakita sa alagad nung siya po ay nasa Tiberius. Okay? At ano nangyari doon? Ito lamang naman po, nag-one-on-one sila ni Pedro. Jesus Christ and Peter, one-on-one, resurrected Christ. At anong tinanong niya sa kanya? Mas mahal mo ba ako kaya sa mga ito? Anong tinutukoy? Mga isda. Tama? At si Pedro nga ay nalungkot na dyan. He was grieved because tatlong beses siyang tinanong. Tapos ang Panginoon hindi pa rin naniniwala. Panginoon, mahal kita. Alam mo yun. Alam mo ang katotohanan. Ano sabi ng Panginoon sa dulo? Jesus said unto him, feed my sheep. After everything Peter has done, even denying him 3 times, all his failures and shortcoming, sablay after sablay, and yet, look, pinagkatiwalaan pa rin siya
ng ating Panginoon. That's His patience. That's His patience. Okay? Kaya kung may ministry ka ngayon, na ginagawa, napabalik ka na naman, kung bumagsak na dati, tandiyan ka na, patience ka ng Diyos. Na huwag mo dapat i-take for granted. Dahil walang tigil na ikaw ay kanya kukunin sa ilalim ng dagat. Para ikigamitin ulit. At gamitin ang buhay mo sa kaluwalhatian. Oo, mga kapatid ko. Kung hindi ka pa sinusukuan ng Panginoon, nangangahulog ka, hindi pa siya tapos sa iyo. Lastly, 32 and 33. And when they were come into the ship, the wind ceased. Tumigil na. And they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Lastly, mga kapatid, nanaunawaan ng mga alagad sa tagpong ito. Know His glory. Know Christ's glory. Sabi ng talata, of a truth, with certainty, mga kapatid, by this moment, lalong tumibay ang pagkakilala ng mga alagad kung sino itong teacher na sinusundan nila. Itong pinagsukuan na ng kanilang buhay, lalo at lalong lumalim sa kanilang sarili. Ito nga ang anak ng Diyos. This praise was uttered, mga kapatid, after experiencing one of the harshest moment nila bilang mga alagad. Nung sila'y binagyo, napiling nila, hindi nila kasama ang Panginoon, tapos nakita pa nila, may multo, akala kasi nangalala yung multo. So talagang mixed emotions talaga, halo-halo, roller coaster, and yet sa dulo, wow, salamat po, napatunayan namin, ikaw nga ang anak ng Diyos. Kapatid, alam nyo kung kailan pinakamasarap luwalhatiin ng Diyos? Hindi kung kailan nanalo ka ng, ilan nga yung nanalo na ng taga Batangas? 370 million? Okay. So sweepstakes? Kagaling. Okay. Hindi po doon. Hindi doon. Alam niyo kung kailan pinakamasarap, pinakamatamis luwalhatiin ng Diyos? Sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa. Pastor, tunay ba yan? Well, let me give you biblical examples. Okay, nabanggit ko na yung isa kanina. Alam nyo ba that the most beautiful, most encouraging, and inspiring Bible verses in the Bible are written during the moments of sadness and desperation? Okay, unahin natin yung binanggit ko kanina. Lamentations. Tama? Pangalan pala ng book, Lament. Puro panaguhoy at pag-iyak po yan ni Jeremiah. And yet, dyan nasulat, laging ginagamit at pinagawan pa ng awit, Great is thy faithfulness. Tama, napakagandang awit. Ang labing ginawang awit dyan. Sinulat sa gitna ng isang libro na puro pag-iyak at kawalan ng pag-asa. Okay? Next. Ito, pamilyar kayo dito. Job 1:21. And said, Naked am I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. O, mga kapatid, ano nangyari dyan? Ha? Kailangan ko ba bang paliwanag? Si Job na ata ang may pinakamatinding kawalan na naranasan ng isang iglap. And yet, after mangyari yun, ano sabi niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay, ito na, pag-aralan natin sa mga prayer meeting. Psalm 73, verse 25 and 26. One of the pinaka-paborito ko to verse sa Bible. Sabi ni Asaph, anong meron ako sa langit? Ikaw lamang. At anong pinaka-desire ko di sa lupa? Ikaw lamang. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kailan ito naisulat? Mga kapatid, kailan naisulat sa mga nakikinig sa prayer meeting? Nung panahong siya'y hiling-hiling na bakit ang mayayaman, ang mga kontraktor, ang mayayaman, ang mga pinagpapala,
Ang mga kurap ang pinagpapala. Ako na naglilingkod. Puro salad at paghihirap. After niya pumunta sa templo, na-realize niya ay ang Diyos ang kayamanan ko. And lastly, ito. Alam na alam niyo yan. I can do all things through Christ which strengtheneth me.